Kahanga-hanga ang pagiging ulirang ama ni Kuya Christopher. Pero may mas nakakabilib pa raw siyang katangian. Putol ang kanang binti ni Kuya Christopher. Pero sa kabila ng kapansanan ay matyaga pa rin niyang inilalako ang mga panindang ice drop sa daan. Kasama ni Kuya Christopher ang crew natin ngayon pero hindi niya alam kung anong programa ba itong ginagawa natin. Kamakailan lang ay sumikat at hinangaan siya sa social media nang makunan siya ng video habang nagtatrabaho. Tayo nga pag nagtatrabaho, madami na tayong reklamo sa traffic pa lang or sa init. Pero si Kuya Christopher, nawalan pa siya ng leg. Tapos hanggang ngayon, sobrang pursigido siya. Kaya para sa akin, sobrang inspiring yun. Tao po! Ano po yun? Hanap ko po si Kuya Christopher. Opo. Andyan Tama-tama siya? po, paalis na po siya. Ay, talaga sakto Opo, po. sandali lang po ah. Kuya Christopher! Hello po! Ako po si Janine. Magandang umaga, Kuya. Ano kasi, dinaya talaga kita kasi sikat ka na, Kuya. Napanood kita sa TV. Kaya natouch talaga ako sa kwento mo. So, tatangin ko sana kung okay lang ba kung samahan kita sa trabaho mo ngayong araw. Talaga? Para maikot kayo doon sa buong Madrigal. Oh, sakto. Perfect. Sige, sama ako sa'yo, ha? Okay. Ano po bang nangyari dun sa paa niyo, Kuya? Pagdabas ko po ng garahe ng hindi po ng dalay ko po yung trike bike kasi magtitinda na ako. Nadaanan ng trike bike po yung bato na hindi ko napansin, siyempre na out balance. Opo. Bumaksak po pakanan. So Ay. nadaganan po yung paa niyo? Oo, yung tuhod ko yung na masyadong napinsala. Pero hindi ko po muna may pinansin kasi nga po, kaya ko pa naman maglakad. Hindi raw pumunta ng ospital si Kuya Christopher para ipagamot ang sumasakit na tuhod. 2014 nang nagkaroon ito ng tumor kaya napilitan siyang huminto sa pagtitinda. Nung nalaman ko na malala na yan sa tuhod ko, ang sabi sa akin ng doktor, kailangan talaga akong putulin. Naputol man ang binti, tuloy pa rin ang buhay para kay Kuya Christopher. Kahit na medyo nakakaawan sitwasyon ko, ganun talaga. Alas 10 ng umaga, nag-uumpisang maglakad si Kuya Christopher para kumuha ng mga panindang ice drop. Tao po! Ayan, si Nanay. Nay! Hello po, ako po si Janine. Ano kasi, mamimili po kami ng mga paninda ni Kuya Christopher. Meron pa po ba na 100? Mayroon po, pinipig, at ice cream. Perfect! At least di na kami lalayo. Kasi di ba, Kuya Christopher, kapag naubusan si Nanay, mamimili ka pa sa mas malayong tindahan. Tama ba? Tsaka sa puti pa po yun. Hala, gaano kalayo po? Siguro mga 5 kilometro. 5 kilometro nilalakad nyo, tapos wala pa yung tinda na kasama, Kuya. O sige, ano ba ang kadalasang order ni Kuya Christopher? Hands-on sa trabaho si Kuya Christopher. Kaya mula sa paggawa ng sarili niyang ice bag, kinakarir nito. Ang technique po kasi dito, yung yelo may halo pong asin. Tumagal man po ng 6 na oras, hindi pa po siya basta-basta matutunaw. Matunaw man po siya siguro mga alas 7 ng gabi, gano'n. Ang gagawin po natin, gaganito po. Tudulogin ko na maigi para medyo yung walang buo talaga. Mas maliit, mas mabuti. Alam mong expert na expert siya sa ginagawa niya at talagang seryoso siya sa trabaho niya. Kapag ko wala na pong nabili talaga, matutunaw na, binabagsak ko presyo na lang po na 5 piso, ganun. O kaya pagka may bumili at hindi na kinuha, talagang ipamimigay ko na.
Madalas ba mangyari yun, kuya, na madami ka pang natitirang paninda? Opo, madalas po talaga mangyari kasi talagang mayroong matumad, may mabili. Sa buong taon talaga, kung araw man, nakakabenta. Pero pag iyan, bagyo, lalo kung malamig, walang nabili, isinusugal ko na lahat para lang makabenta. Alam kong walang tatanggap sa akin sa trabaho. Kaya mas pinili ko na lang na magtinda kahit na bumabagyo. Magkano po kadalasan ang kinikita niyo, kuya, sa isang araw sa mga paninda niyo? Ang kadalasan lang po, 400. Nasa 5 plastic ang balot ng ice bag ni Kuya Christopher para hindi ito mabutas. Ikakalat. Kaya pala kailangan durog na durog. Oo, para mas tumagal siya. Yan. Magkano ang isang ice cream? Depende ba sa flavor? Binibenta ko po ng 15. 2 ice bag ang kailangan ni Kuya Christopher para sa kanyang paninda. Paano ngayon, kuya, pag umuulan? Pag umuulan, busa talaga. Tiis pa rin? Tuloy pa rin kahit umuulan? Tuloy pa rin. Tatay ko lang ho talaga nagturo sa akin. Wala ko ibang biling asahan, kundi po kasi ako po yung panganay. Panganay, pareho tayo. O panganay ka, siyempre, lahat, priority mo. Marami kang matututunan sa buhay. Ngayon, ang susunod natin gagawin is bilang po ng ice buko at saka pinipig. Okay, ilan ang kailangan mo? Ako na pipili. $25, $30. Bukod sa ice drop, hindi nawawala sa box ni Kuya Christopher ang kanyang Biblia dahil panata niya ang magbahagi ng salita ng Diyos. Kuya, bigat ng baon mo araw-araw. Bit-bit ang styro cooler na may bigat na mahigit 10 kilo, maglalakad na kami ni Kuya Christopher sa sakayan ng jeep.